guys, you're in a nutshell with me, Ina. Nako, ang kakwentuhan natin today has a very interesting, a little complicated situation dito sa Canada. Isa siya sa naapektuhan. Apektado talaga, no? Ramdam niya ang paghihigpit sa mga polisiya patungkol sa mga temporary residents. At ngayon, talagang uuwi muna siya ng Pilipinas. Hindi yata na-renew, no? Hindi na-renew, tama ba, Ting, ang kanyang work permit, and he has pending applications for PR. Baka nakita nyo na ito, baka familiar sa inyo itong si Ting, Ryan Betito, dahil na-interview ko na rin siya dati dito. Isa to sa mga una ko na-interview sa vlog, sa totoo lang, Ting. 'Di ba? Thank you so much. And welcome back. Nako, Ting, o ano, kamusta na? Eto, lumalaban pa rin. I think nung interview natin, Ting, was ano ba, a year ago siguro, no? Just talking about his life here as a foreign worker. Siya po ay isang electrician galing sa Saudi. Yes, ma'am. 'Di ba? Oo. At ngayon, medyo tama naman nasabi ko, no, medyo natamaan ka nitong mga paghihigpit sa TFWs. Una sa lahat, hindi na-renew. Ano, Ting, hindi ba na-renew ang iyong work permit? Ano nangyari muna dun? Actually po, yes, hindi na po kasi siya na-renew pa, but yung stay ko dito sa Canada is valid pa until June. June. So, yes po. Pinupush naman namin na yung PR application together with help of my employer and my immigration consultant and then medyo apeke lang talaga, limitado na yung time ko to stay, but tinatry pa rin namin, baka sakaling magkaroon pa talaga ng chances kasi nga may mga bagong policy naman kahapon, 'di ba? Merong policy na naman about dun sa bridge work, open work permit. In-explain naman yun sa akin kung paano na naman siya. Naku, alam mo, hindi ko pa alam yung sinasabi mo na yan. Sa totoo lang, ano, may bago na naman ba? Ano ba yan? Yes po, yeah, meron kasing isang policy na naman na kapag nag-apply ka ng PR, ay pwedeng maibigay sa iyo ang 1 year na open work permit kung ikaw ay may application sa PR. Any kind of PR pathways ay pwede ka mag-apply para sa another open work permit na 1 year. Aba, okay yan. Hindi ko pa na... Sige, I'll read up on that after. Kailan lang naman. Oo, ito ano na ba yun? naman, bago na Grabe. naman kasi sa pabago-bagong guidelines na ibinababa ng Canada Immigration. So marami talaga naguguluhan at isa na po ako doon. No? Ako din, sa totoo lang. Lagi ko, alam ko, no, marami nag-PM sa akin asking for clarifications dahil nga napapanood nila sa mga episode na napag-uusapan natin yan. Pero sa totoo, minsan, nakakalito na talaga. Sa Yes, dami nila, ever-changing sa ngayon. But anyway, Ting, pero background lang, ilang years yung kontrata mo dyan sa kumpanya mo? Actually, wala akong kontrata sa company ko. I'm working open work permit po. And permanent po ako and regular po ako sa company. You guys, Ting has a very interesting story, no? Pero Yes, panoorin niyo yung unang interview ko sa kanya. Kasi po talaga si Ting dumating dito through Lamia with another employer, yes, which he had problems with. So he was able to secure a vulnerable open work permit at nahanap niya itong bago niyang employer which yes. I believe, Ting, gusto ka talaga nilang i-retain, sa totoo lang. Yes po. Actually talaga, nung nag-expire yung aking work permit and ano ko ng extension, na-approve naman yung extension, and then syempre pag na-approve na yung extension mo, you don't have any chance kundi i-file mo na yung PR pathway application. So since na matatapos na talaga, ang sabi ko, uuwi na ako. Kung hindi niya ako mabibigyan ng LMIA, wala na ako magagawa kundi magpa-file na lang ako ng aking Canadian Experience Class. Kung meron akong chance na mapili dun sa Canadian Experience Class, ay gusto kong dito pa rin ako magtrabaho. Tapos yun na, hanggang sa napagmitingan ng board na sabi nila, this is the first time na mag-hire sila ng foreign workers and pipilitin namin na mag-apply ng Lamia para sa'yo. Para sa'yo lang. And then, nakapag-apply naman po ng Lamia, kaya lang, until now, wala pang result yung Lamia nila.
Nako, isa pang biktima si Ting ng mga backlog dito, no? Naku, ang Yes po. daming, grabe Backlog yung po talaga ang backlog problema ngayon. niya. Just to give our viewers an idea, ito, nandito ako sa website ng Canada, ng IRCC rather. Just to give you an idea, guys, sa backlog na nangyayari ngayon. Madami sa mga kababayan natin. Ay, naku, may virus warning. Okay, dito, no? Tingnan nyo. IRCC applications at a glance. Pangkalahatan to, guys, ha? Pangkalahatan, ha? Inventories and backlogs. O, tingnan nyo, no? Etong pula. Ito, yan. Ito, yan ang tingnan ninyo. Mahigit 1,000,000 ang backlog ngayon. Ting, saan ka dito pasok? Backlog siguro dito sa permanent residents. Yes, Applications. dalawa ang application. Ang employer ko ay may application sa akin, Lamia, which is temporary residence, and permanent residence also. Meron din po akong Ayun. application. Ayun, okay. But anyway, nakikita nyo, no? Ang dami talagang backlog ngayon. So, ang nangyari, Ting, okay, yung employer mo, waiting sa Lamia. So, syempre, ayaw mo namang walang gagawin habang hinihintay mo lang yun. Kaya ka nag-apply for what PR pathway muna, initially? Yung una po, nag-try ako sa BCPNP, which is the Okay. Tech Pilot Program. Na-discuss na rin ito dati doon sa unang vlog mo. But initially, nung nagkaroon ng changes doon sa IRCC, tumaas yung cut-off score. Okay. So hindi ko na na-meet yung requirements na kailangan doon sa pagdating sa score. So naghanap na naman tayo ng panibagong pathways na related doon sa work experience ko. And nakita ko na lang na isang chance ko ay yung Canadian Experience Class. Okay. So, meron ka ng pending dyan. May profile ka Yes. na at lahat. Meron po akong profile sa Canadian Experience Class, but hanggang ngayon wala pa rin namang feedback na nabunot na ako. And then also this December nung nag na po ako ng aking immigration consultant, tumingin ako, 3 immigration consultant yung aking Grabe, 3 kinonsult. talaga, ha? Bakit umabot ka sa 3? Po. Kasi nga po nung unang mga changes ng IRCC, yung dalawang consultant, ayun sabi, ay wala, talagang uuwi ka, sabi nila. Yun ang advice. Yung pangatlo, tinanong niya muna, talaga, Pilipino talaga yung pangatlo. Yun, in-advise niya ako, sabi niya, teka muna, tingnan muna natin kung anong industry ka nagtatrabaho. Okay. Tapos, tamang-tama, yung nirecommend kasi siya, nung ipinasok ko sa trabaho na kaka-PR lang din, ipinasok ko ngayon sa trabaho, siya yung nag-recommend sa akin ng immigration consultant na yun. And then, sinabi niya na, ito yung nagpa-PR sa akin, itong consultant na to. Tinulungan ko makapasok sa company. Then, humingi rin ako ng tulong sa kanya na, sino ba yung immigration consultant na yun. And then, sabi nung immigration consultant sa akin, dapat PR ka na. Kung dito ka nagtatrabaho, dapat PR ka na. Ano ba yung pinagtatrabahuan mo ulit, Ping? Food and beverage po. Food and beverage. Food and beverage. Okay. Electrician po, ha? Oo. Yes, Teka muna, na Red Seal ka na ba, Ting? Hindi po. Ticket lang po sa ibang title. All right. Okay. So, Iba po yung okay, so anong pinupunto nung third consultant mo? Food and beverage. So, ibig sabihin, bakit yung sinasabing, naku, dapat PR ka na kung dito ka nag-work? Yes po, basta food and beverage po kasi kasama sa Agri-Pilot Program. Ang naka-indicate kasi doon, pag tiningnan natin, pag inisip natin na yung Agri-Pilot ay more on farms, meat industry, yun lang po, yung may mga agri-works. But nung in-explain niya po sa akin, sabi niya, hindi mo ba alam na kung nagtitimpla ka ng soft drinks, halimbawa, ang flavor ay grapes, kasali pa rin siya sa Agri-Pilot Program. Kahit na kasi electrician, Ting, sabihin nila, pero electrician oo, yung kumpanya ko, agri-related. Yes po, may inaano naman po sila na position doon sa na baka ito ang pwedeng ibigay sa yung job description ng HR mo, pwede daw yun. Parang ipapaliwanag nung dadaanin sa job description mo. Yes po, kasi doon naman po sa although electrician ako, pag nagkaroon ng failure doon sa naghahalo nung
nung pagpa-process pag may problema doon sa pagpa-process nung product, involved pa rin po ang mga electrician. Oh, wow, grabe, no? Opo. Alam mo, I think this is one example, one case wherein makikita yung value. Hindi, guys, you can do your DIY applications, ha? Alam mo, maraming successful dyan. Pero for more complicated cases like Ting, tignan mo, pangatlo na to, ha? Nakadalawa po siyang consultant na nagsabing wala ka ng ibang choice kundi malamang uuwi ka. Yes po. May value rin talaga, no, if you find the right consultant. Hopefully, no, Yes po. mag-work, ha? Sana nga, Ting, no, mag-work yung kanyang plano. So, ang magiging ending, Ting, meron ka na ring application dito sa BC Agri Pilot Program, which I believe, Ting, nako, medyo kailangan mong magmadali dahil mag-e-expire na ang Yes po. programang Yes po. ito sa May. Yes This po. coming Totoo po May. yan. Ay, nako, okay. I hope, kasi nga, napaka-important naman ng industry nito. I hope Canada, IRCC ay i-extend nila yung ganitong program. Hoping tayo doon na, syempre, yung food industry ay napaka-importante dito sa Canada. And hindi naman tayo nawawala ng, kahit na magbago pa yung administration, ay hindi tayo nawawala ng pag-asa na they welcoming the new immigrants here in Canada. Although Ay. sabihin natin, yung mga temporary resident ngayon ay nagbabawas, but syempre hoping pa rin tayo. Oo. Okay, so right now, dalawa ang pending mo. Tama ba? Yes po. PR, nag-apply ka sa Canadian Express Experience Class Yes and po. Agri Pilot Program. But Yes again, po. sana ting mabunot ka. Diba? It's not a guarantee. Siyempre, may allocations pa rin kasi yan per Yes po. province. Oo, no? At least, ang sa akin naman, ako, napaka-open-minded ko, po. At least, trinay ko pong mag-apply. Yes. Kasi, alam nga naman na, kasi nga, meron namang chance. Yung chance na yun, ay binibigyan ko lang ng 75% chances para sa sarili ko na magkaroon ako ng pagkakataon na mag-stay pa rin dito sa Canada. Yun. Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Yes. Correct. Handa naman tayo umuwi. Ayun. Ito na nga, Ting. So, teka muna, kailan mag-e-end yung work extension? O tapos na ba? Ano ba nangyari? Hanggang June pa po. Nakakapasok ka pa ba? Sa Hindi work? na ako nakakapasok. Hindi Stop na. working Okay. When did you need to stop working? Kailan yung last day? Ngayon po, naka-leave po kasi may isang buwan akong leave from January to January 31. So mag-uusap kami ngayong itong last week ng January, mag-uusap kami ng company. Kasi nga, yun na nga, nagpapaalam na talaga ako sa kanila na sa labas ko na lang siya aantayin. Oo. Kasi nga, napaka-expensive mamuhay dito sa Canada, lalo nang wala kang source of income. Diba? Oo. And ayoko naman gayahin yung, diba, yung under the table, then, kasi, syempre, it's illegal, then, Correct. palagay na natin makakasurvive ka, pero paano yung family mo sa Pilipinas? Correct. Oo nga, guys, no? Merong Diba? family si Ting, Kaya, who in the last episode, I remember, Ting, syempre, isa sa main goals mo, madala mo sila dito, Ting. yes By po. the way, affected ba yung job mo? Pasok ka ba dun sa makakapagdala pa ng spousal work permit? Ay, hindi na pala, kasi for PR ka na pala, no? PR po, oo. Oo For nga PR, pala. yes po. Pero doon po sa hindi, kung under skilled trades po, baka kaya pa. Oo parang puro skilled Oo. Under skilled trades, tapos yung Lamia is higher Lamia yung nila. Okay. Ang kinukuha nila. So, kailan ka uuwi? Anong balak mo, Ting? Kailan ka uwi ng Pilipinas? Actually, pinag-usapan na namin ng family ko, yun, baka April, yun, magbababay na tayo sa Canada and Muna! Who knows? We will see you again. And then syempre kasi yun na nga, alam mo naman hindi tayo tumitigil doon, hindi lang naman sa Canada. Meron pa rin tayo mga opportunity sa iba. Oo. Si Ting po, nako talaga to si Ting ayaw nito sa Pilipinas. Alam nyo ba, meron din siya mga job applications at may job offer ka na rin ba sa Europe? Ano ba nangyari? Nakita ko dun sa isa mong reel Yes po, kasi po yung isang kaibigan ko na nagtatrabaho din po sa Coca-Cola O dyan, sa Damam,
maintenance manager po siya doon. Then, sinend niya po sa akin yung application. Sabi niya, bro, hinahanap ka na. Sabi niya ganun. Baka try mo ulit ito. Yun, Saan to, sinend niya sa Ting? akin Saan? sa Belgium po. Sa Belgium. Yes. Okay. Tapos po, nung nagbakasyon, yung may-ari ng agency, recruitment agency, dito sa US, tinawagan ako directly dito. Nung nakabakasyon siya sa US, yung may-ari mismo ng MRA Oh. Manpower sa Pilipinas, sabi niya, "Oh, Mr. Bitito, ano ba, tutuloy mo ba yung application mo?" Sabi ko, "Opo, yes po, wala pong problema." Sabi niya, "Baka Teka PR ka muna. din." Teka muna. Naghihintay ka ng PR mo sa Canada, uuwi ka ng Pilipinas, pero kailan ka pupunta? Tutuloy mo yung Belgium. Yes po, kasi mahirap. Baka mamaya 1 year pa, 2 years pa, approval di ba? Oo. Tama din naman, no? No, sorry. Mahirap. I agree. Because there's still no certainty sa kanyang PR applications. Yes po. Oo, for Kasi Canada. ang napansin ko kasi po dito, marami dito nag-antay po, 2 years, 3 years, bago Grabe, no? na-approve yung PR. Oo. Kaya ako ay nagkaroon ng second option na, gala-gala muna. Ngayon, kung Oo. talagang para sa akin, so siguro, much deeper na decision yung gagawin naming magpamilya para dyan. Oo. At least, Kenneth, when lalabas do ako you... sa Canada, wala akong di ba? Oo. When are you starting sa Belgium? Anong plano mo? Sa ngayon po, processing pa lang po yung mga papers ko. Then, Okay. ang inaano sa akin ng agency is within 3 months, maximum of 6 months. Oo. Paano yung things? From Halimbawa, January. 3 months, So, andun ka na, nag-umpisa ka na sa Belgium, biglang Oo. tumawag ang PR ng Canada, anong gagawin mo? Siguro po, ayun nga, sabi ko nga, deeper na decision na pag-uusapan talaga namin magpamilya kung tutuloy ba o hindi, ganito. Although nandiyan na yung PR, sinasabi Oo, nila, PR na swerte kasi kasi yun eh. PR, di ba? Oo. Malaking adjustment kasi yun. Halimbawa, kung inabot na nandun ako sa Europe, so talagang pag-iisipan na namin mabuti. Oo. Kasi I don't know, kunyari lang magdesisyon kang i-PR, can you just drop your Belgium-based employer just like that? May kontrata ka dun siguro, ilang taon, may isang taon Actually, ka pwede mo na naman pwede namang i-break 'yon in a certain situation. reason. Okay. Yeah, alam naman nila po 'yun. Kahit sa naman ang overseas worker naman ako sa based doon sa aking hindi ako pumipirma ng kontrata na naka-lock in. Talaga Okay. na hindi pa ako pumipirma ng mga gano'n na wala kang choice, hindi ka pwede mag-resign gano'n. Hindi. Pumipirma ako, tinitingnan ko talaga kung anong laman ng kontrata. Oo. Ganun po ako. Alright. Nako, Oting, no? Grabe, no? Ang komplikado pala ng situation mo. Pero alam mo, guys, sa mga nanonood, ang gusto ko dito kay Ting, na-sense ko na to sa kanya even during our first interview. Very clear kay Ting ang nature ng pagiging isang TFW. No, Yes. parang you are always ready to go home if you need to. Hindi kayong tipong magpipilit sa sarili mo, 'di ba? Kung problematic ang pag-stay mo diyan, uwi, 'di ba? Merong ibang opportunity somewhere else. Parang gano'n ang mindset mo lagi, no? Yes po. Kasi mahirap kasi na may problema ka ng kinakaharap, pabibigatin mo pa. So dapat, kapag may problema ka, hanap ka ng solusyon na Correct. pwede kang mag-run towards palayo dun sa problema ng kaunti, dumistansya ka. Hindi yung marami kasi nagsabi niyan, laban hanggang sa naging vulnerable na yung kalagayan nila dito sa Canada. Oo. Laban pa din, 'di ba? So hindi ko pag ginawa ko kasi yun ako lang ang inaasahan ng family ko. Pag naging vulnerable yung kalagayan ko dito, mas magiging vulnerable yung kalagayan nila. Correct. Oo. Ay naku, Ting, nung pumunta ka dito 'no, ang saya-saya, parang masaya pa yung interview natin, 'di ba, na parang, "Uy, nakahanap ka ng ibang employer. Oh, Puwede yan, electrician, magiging PR ka, okey ang trabaho mo na yan." Did you ever think you would go through this Ting, with all hindi these hindi naman totally nagulat dun sa mga desisyon ng Canada. That's maging open-minded tayo na talagang gusto niyang protektahan yung citizen dito. So Correct. that is the word itself temporary. Ibig sabihin nun, we can go out from here.
Yeah, anytime. So correct. kailangan natin tanggapin 'yun at syempre wag natin masyadong dibdibin na, "Uy, hindi tayo na PR dun, failure tayo." Hindi gano'n, Oo, 'di ba? oo. That's right. O, 'di ba? Yeah. Ang ganda. Tsaka good for you, Ting. At least you know you have Belgium for now. Hindi ako familiar sa mga ano, no, Yes. immigration pathways diyan sa Belgium. Ano ba 'yun, na TFW? May chance din ba mag-permanent residency dun? Hindi ko Ang alam. kagandahan po kasi do'n, siyempre before tayo nag-apply sa mga ganito ano po, inaaral natin 'yan, eh. Ang kagandahan din kasi do'n, ang work permit, it can easily to renew. Ano po, Walang limit hin do'n, gano'n? ang contract do'n ng isang, katulad ko is hired ako as a pulp technician, ano po, pulp technician naman from the industry of most soft drinks, lilipat naman ako sa Belgium for beer. Oh, okay. Beer Ang nam galing ano, laging ano, yung mga employers mo mula Saudi, iisang uri. Tama Kasi ba? po, Lahat beverage ba? meron po kasi ako talagang ano, meron po kasi talagang goal na kapag mahirap po kasi, ito hindi kasi naiintindihan ng iba ano, ah, pagdating sa sahod ano po, lumalaki ang sahod ng isang applicant kapag nakikita yung track record mo in the same industry. Kasi Oh, okay. lumalawak yung experience mo. I see. Yeah, Naku, 'di ibig ba? sabihin malaki na naman pala lalo ang sweldo mo sa Belgium. Hindi yung nag-apply ka ng electrician ngayon tapos mag-a-apply ka ng merchandiser sa susunod. Oo, Bumababa yung quality ng iyong experience. oo. Kasi Ay, naku. wala kang track record na sinusundan. Naku. Oh, guys, meron din palang vlog si Ting, kung gusto niyong subaybayan ang magiging journey niya ngayon. Pilipinas muna, tapos bago pupunta siya ng Belgium, follow niyo, ayan siya sa Facebook. Ano, active ka ba sa YouTube? Sa YouTube po hindi masyado, sa Facebook. Okay. O, sa Facebook, ayan, Ulikba in Canada na ano, papalitan mo ba yan muna in Belgium? So depende ano po, meron pa kasi tayong time na pwedeng i-reindeer dito kumbaga meron pa tayong time na mag-stay dito sa Canada. Malay nyo, 'di ba? Yeah, Malay nyo before ako umuwi, biglang lumabas yung biglaang desisyon ng correct. Canada Immigration. So, baka yung pangalan na Ulit Ba in Canada ay mag-stay. Pero kung talagang ano, wala tayong choice ay talagang mababago yung Ulit Oo. Ba in Canada ano po. Pero sana hindi yung mga followers natin wag kayong magbago ah. Oo nga. Pero Ting, ano, nag-usa mo na sa Canada? Actually po yes po. Ay, by the way, Kung si sa Ting klase ay ng nasa trabaho ko, Suri, Sa Suri si Siri Ting. BC po. Ano, nagtatanong dyan. Okay, go ahead, Ting. Sorry. Yes po. Kung dun sa in terms ng aking sweldo, ng aking trabaho, yes, maganda po talaga dito. Maganda, sabihin pa natin na malaki ang tax. Actually, yung sa Belgium na pupuntahan ko, mas malaki ang tax. Oh, Yes po, mas malaki wow. ang tax. Ang gagandahan lang kasi doon yung mga benefits na nai-offer is kaiba dito sa Oh. oh, O, sige nga, like tignan natin. housing, like service, yung transportation, meron doon. Oo, May free motorbike correct. service. Yes, so. Pero di bale 'no, Ting, actually, kung kunyari wala pang word on the PR, pero biglang lumabas yung LAMIA ni employer mo. High wage ang, electrician, tama ba? High wage Yes ang po, electrician? high wage po talaga yung tinarget nila kasi pina-explain ko po doon sa immigration consultant namin. Pinakausap ko sila kung ano yung pwede sa akin. Oo. Kukunin mo pa Nalagay. rin yun kahit ano, TFW muna sa employer mo, kung LAMIA. Yes, kung lumabas sana ng mas maaga, wala pong problema. I see. Okay, well, Kaya naku. pag Lamia Ay, po kung ang gano'n, I think malaki ang chance nung LAMIA high wage. kapag Lumia po ang lumabas, kailangan ko lumabas ng Canada. Oo, I need to tas go home. papasok ka na Yeah. naman. Correct, correct, Papasok correct. ulit ako. Yes po. Oo, grabe 'no. Tignan niyo guys, eto si Ting talaga 'no, naghanap ng solusyon, 'di ba? Hindi He ba sakit? studied his options well. Buti na lang umabot ka dun sa ikatatlo mong consultant, Ting, ano? Yes po. Oo, Meron kasi po kasi akong mga ipinasok dito sa company ko, mga kababayan natin. Actually ngayon, nakakatuwa kasi mga permanent na rin sila. Yung isa na lang yung huli ang hindi pa.
Wow, naunahan ka pa, pero di bale, may dahilan yan, Ting. Oo, may Yung dahilan. isa po, open work permit din, spousal naman yun. Spousal siya. Pero ang kagandahan na permanent talaga siya dito. So yung pathway niya ay baka pwede pa sa agri-pilot program. Oo. Okay. O, Ting, good luck ha. Ako, kahit saka mapunta, kahit Belgium o, bumalik ka ng Saudi pa, alam mo namang fina-follow kita at lagi ako nakiki-update sa Yes po, mga pag nangyayari sa'yo. halimbawa po, i-update ko po kayo pag okay na yung, yung aking working Oo. visa dun sa, sa Belgium. Oh, okay. O sige, short but sweet ang ating, life update with Ting lalo na para sa mga nakapanood ng, una niyang episode dito. Ting, maraming maraming salamat ha. Yes po, maraming At, salamat din po. good luck, good luck. Alam mo, who knows, bukas, 'di ba, biglang dumating, next week. Ang hirap talaga, hindi natin alam, eh. Yes po, Ay, talagang araw-araw sa halos sa halos wala na akong ginagawa, talaga nakakaburyong na. oo. Actually, alam mo, nakalimutan ko itanong 'yan, ano. Anong routine mo ngayon, Ting? Na Ayun, alam mo 'yun, mag-e-expire work permit mo. I'm curious, anong routine ng isang yun gano'n? po, every time sa umaga lumalabas, minsan maghapon lang dito sa bahay, and then minsan naglalakad-lakad punta sa church. Oo. Yun. Ang hirap nga naman, ano. Oo. Mag-iisip ka din talagang umuwi. Ay, okay. Well, again, guys, we'll end this episode here. Good luck, Ting. Good luck Yan, sa'yo. salamat po. Maraming Maraming salamat, maraming Miss Ina. salamat. Oo, we will see you guys, we will see you in the next episode. Okay, Bye bye! po.